Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM.
papasok na naman sa mundong hindi natin lubos na alam kung anong meron. Ito ang pinakakasindak-sindak na programa sa FM radio. Ang mga dapat abangan ngayong gabi. Multo ng isang santa. Pag-uusapan. Paano nagsimula ang buhay sa planetang daigdig? May bagong sagot na nasisilip ang mga siyentipiko. Papaksain. Ano ang sekreto para marating ng tao ang ibang galaxy at makahanap ng ibang planeta o ibang buhay? May paliwanag ng siyensya. Abangan. Lalaking sinalakay at sinaktan ng UFO. Ikukwento. UFO na nag-overtake sa isang eroplano sa John F. Kennedy Airport. Silipin. US astronaut may ibinulgar na mga lihim tungkol sa extraterrestrials. Alamin. Ang multong naggagansilyo ang tabayanan ng kwento. Ang manikang nakarating sa impyerno at nagbalik sa tahanan ng batang may-ari. Subaybayan mamaya. Lahat ng mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, sasagutin at abangan ang horoscope ninyo sa lunggong ito. Ngunit bago kayo sumama para pasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa Dago Paraon, magdarasal muna tayo upang panatag ang ating paglalakbay. Dakilang Diyos, gabayan niyo po kami. Ipadama na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po niyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Salamat po sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagkakalob ng araw-araw na biyaya. Maraming salamat po. Amen. 150 years na ang nakalilipas nang isang batang magsasaka sa France ay nakatuklas ng bukal na sinasabi ang tubig ay nakagagaling ng mga taong may sakit. Ang tiniyak na gumaling dahil sa tubig sa bukal ay umabot sa bilang na 67 tao. Ito ay kinumpirma ng Lourdes Medical Bureau at sinasabing hindi nila kayang ipaliwanag ang himala na naganap sa mga may sakit na gumaling. Hindi agad kinontra ng simbahang Katolika ang tungkol sa panggagamot na ito dahil sa tubig na bukal sa bukal, kaya noong December 13, 1933, na-canonize ang babaeng ito na ang pangalan ay si Bernadette Soubirous. Kaya pinaniniwalaan ng mga Katoliko na si Saint Bernadette ay nakapagpapagaling ng mga may sakit. Ang katawan pala niya ay 3 ulit na hinukay. Noong September 1909, lusoan na noon ang krus na hawak niya nang tumambal ang kanyang bangkay. Pero ang katawan ni Saint Bernadette ay buo pa. Muling hinukay ang katawan niya noong April 1919 at buo pa rin ang katawan. Kaya ang deklarasyon ng doktor na sumuli,
The body is practically mummified, covered with patches of mildew and coat a notable layer of salts, which appear to be calcium salts. The skin has disappeared in some places, but it is still present on most parts of the body. Ang ikatlong paghukay sa kanyang bangkay ay noong 1925 at ang natuklasan ay kompleto ang naging preservation sa kalansay ng mga buto ni Saint Bernadette. Ang mga lidid ay buo pa at ang kamangha-mangha. Ang kanyang atay ay hindi tumigas at hindi rin nabulok. Kaya sabi ng doktor na sumuli sa katawan, when it was cut, it was soft and almost normal in consistency. I pointed this out to those present, remarking that this did not seem to be a natural phenomenon. Hindi naman malaman kung ang pagkakapreserba ng kanyang katawan ay bunga ng kanyang nalalaman sa mahiwagang tubig sa bukal na kanyang natuklasan. Pero ang nakagugulat na pangyayari, may isang photographer na nakakuha din ng larawan ni Saint Bernadette na siya ay naglalakad papunta sa isang bahay, pero tumagos siya sa dingding ng bahay na yun. Nakuha nito noong 1890, 11 taon matapos mamatay ang santa. Nagbalik at nagmulto ang kanyang kaluluwa. Tingnan po ninyo mamaya sa Kasindak-Sindak Facebook page ang sinasabing picture at kayo ang humusga. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo na espiritu? Meron ba kayong panaginip na kahilahilakbot? Kayo ba'y nakatanaw na ng UFO? May mga inaakala ba kayong duwende o maligno na nakatira sa bahay ninyo? I-like ang aming Facebook page, Kasindak-Sindak. At doon pwede kayo magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Lahat yan, hahanapan natin ng paliwanag. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata natin ang arukin ng lalim ng naikwento ninyong kasindak. Sindak. Marami tayong mga ulat na ibibigay sa ating ideya. Narito. Maraming teorya ang pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung saan nga ba galing ang buhay sa ating daigdig. Isa sa nasimulan muli na pag-aaral ngayon ay ang comet impact. Ito ang posibleng mitya ng pagsiklab ng buhay sa planet Earth. Ang impact ng kometa ay nakalikha ng molecules na komplikado at siyang ugat ng buhay. Ang katawan ng tao ay binubuo ng molecules na maraming sahog. Ang pangunahing 6 na sangkap ay ang oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium at phosphorus.
99% ito sa ating katawan, samantalang ang 0.85 na bahagi ng katawan ay may 5 elemento: potassium, sulfur, sodium, chlorine, at magnesium. Ito ang mga sangkap na nagbibigay sa atin ng buhay. Sa mga nabanggit ay mayroon pang composition ng amino acids, nucleosides at hormones. Ang deoxyribonucleic acid o yung DNA ang naglalaman ng lahat ukol naman sa ating genetic information. Narito naman ang mga sangkap gaya ng phosphates, deoxyribose at ang 4 na uri ng purine o pyrimidine bases na humuhulma sa nucleotides at sa double helix. Ito ang mga komposisyon ng human body na sinasabi ni Adam Reyes na may grupo ng mga siyentipiko na lahat ito ay inisa-isang inalis sa eksperimento para matuklasan kung ano ang dulo ng lahat ng ating kabuuan. Malalaman ba sa ganito kung may kaluluwa nga tayo? Ayon sa natuklasan ng physical researchers, kapag naubos na ang lahat na ito, ang dulo ay wala. Tinawag nila itong nothingness. Pero hindi nangangahulugan na ang kawalang ito ay katapusan na. Ito ang sinasabing soul o kaluluwa, ang kawalan na may identity pa rin. Ngayon, balikan muna natin ang pagtalakay sa kung saan nagmula ang buhay sa kaisipang batay sa comet impact. Ang ginawa ng ilang Japanese researchers ay nagpakawala ng comet bilang demonstration. Ang ginawa nila, bumuo ng sopas na gawa sa amino acids, yelo at bato. Ibinala nila ito sa isang baril na ang puwersa kapag ipinutok sa lupa ay parang pagbulusok ng isang kometa sa Earth. Ang natuklasan nila ay dahil sa lakas ng impact, ang amino acids ay naging peptides. Ang peptides ang unang hakbang para mabuo naman ang complex molecules na inisa-isa nating banggitin kanina. Sa madalit salita, ang impact na likha ng isa o mahigit pa marahil na kometang bumagsak sa ating daigdig ang lumikha ng peptides na pinag-ugatan ng pagkakabuo ng masalimuot na sangkap ng molecules. Kaya may buhay tayo sa mundo ngayon. This finding indicates that comet impacts almost certainly played an important role in delivering the seeds of life to the early Earth, sabi yan ni Dr. Haruna Sugahara. Kaya hindi raw naman imposible kung may ibang buhay nga sa ibang planet dahil may mga impact rin na nalilikha roon ang mga bumabagsak na comets. Sabi pa niya, it also opens the likelihood that we will have seen similar chemical evolution in other extraterrestrial bodies, starting with cometary-derived peptides. Samantala, hindi mamatay-matay ang misteryo ng time travelers na pinaniniwala ang dumating noon sa ating planeta at muling nagbabalik pa rin ngayon. Kaya may mga UFO na nakikita sa pagdaan nila sa mundo. Naniniwala si Professor Geraint Lewis mula sa University of Sydney kahit ang tao ay pwede ring maglakbay ng mas mabilis sa kalawakan patungo sa ibang planetang hindi pa natin nararating. Ito ay sa pamamagitan ng traveling at warp speed. Kapag ang isang spacecraft daw kasi ay singbilis lang ng speed of light, aabot ng 2 million years para marating ang isang pinakamalapit sa atin na galaxy. Kaya daw dapat matuklasan na ng tao kung paano maglakbay na mas mabilis pa sa speed of light. Kasi ang konsepto naman ng mas mabilis na paglakbay kaysa speed of light ay sinabi na ni Albert Einstein sa kanyang theory of relativity.
Ayon pa sa professor, if you look at the equation that Einstein gave us, it shows you can bend and warp space so you can travel at any speed you like in the universe. It is theoretically possible. Ang iniisip ngayon ni Professor Lewis, gumawa ng isang working warp drive na may negative energy density. Ang bagay na ito ay nasa kalawakan daw at kailangan lang na matutunan ng tao kung paano ito lilikumin. Ayon pa sa kanya, empty space itself has a negative energy density. The big question is, if we could mine it and shape it, we would basically have a warp drive there and then. Samantala may isang 68 years old na matanda sa Paso de Ovejas sa Latin America ang nagsumbong sa mga pulis sa isang engkwentro sa UFO. Sabi ni Francisco Acosta Tostado, nagbibisikleta siya sa isang highway nang biglang may umaatake sa kanya na isang UFO. Bumulusok ito papunta sa kanya at nahagip ang kanyang ulo kaya tumilansik siya. Dahil iniisip niyang gusto siyang kunin ang sakay nito, nagtago siya sa mga halaman sa tabi ng highway. Doon na siya nawala ng malay at nakita ng isang mekaniko na si Policarpio Carvajal na nakahiga sa tabing daan. Nang tumawag ng pulis ang mekaniko, ay nakita ng alagad ng batas na may sugat sa ulo ang matanda. Sinabi ni Tostado na siya ay tinangkang kidnapin ng UFO. Sabi ng pulis, baka inatake ang matanda ng coyote, pero sabi ng mga magsasaka sa lugar, walang coyote roon. Ang mga sugat niya rin ay hindi likha ng pag-atake ng coyote. Hindi malaman kung ano talaga ang sinasabi ng matanda na pag-atake ng UFO dahil siya lang ang nakakita rito. Magbabalik kami mamaya-maya lamang. Ang oras ay alas 10:29 ng gabi. Marami pa tayong pag-uusapan. Diyan lamang kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Daniel Padilla po. Choice ko, My Phone Rio 2. Ituloy-tuloy natin ang saya. Ang Rio, My Rio 2 na. Bagong My Phone Rio 2. May Android 5 Lollipop OS, 8MP camera na may Sony sensor at 5MP na front camera. 5,499 lang. Daniel Padilla po. Choice ko, My Phone Rio 2. Rio is back. Rio 2 Lite for only $4,599 and Rio 2 for only $5,499. My phone. Be inspired. Pinoy dating culture. Konyo couples. We were at this super crazy party and then in walks this super hot chick. I was checking her out all night. Versus magjowa. Nung basketball kami nung kaibigan ko, nakita ko bumibing soft drinks. Sobrang cheap to. Ano ba? Malaki nga ba ang pagkakaiba? Traveling. We just came from New York. We're always in New York. Cubao. Watch now, Clash of Class, exclusively on www.tv5.com.ph. Pangdiyosa ang katawang lupa niya. Tapos naka-holding hands tayo kasi kunyari afraid ako. Pabebe, hashtag taglandi. Malutong pa sa chicharon ang halakak niya. Matalim pa sa Swiss knife ang speech power niya. Do you know Isaac Newton? You know, he's the one who gave the theory of gravity. You know, when one time the apple dropped from the tray and then he suddenly realized that what comes up must go down. Faster than a speeding bullet mag-isip at di mo malulusutan. Good morning sa inyo!
Ako po si Laila Chagadora Pangilinan at ito ang pinakamasayang Perwi Show sa umaga. Morning Call, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 5 ng umaga, para sa mga dilat na kasabay ng tilaok ng manok. Wala pang tulog, di dapat makatulog o di pa makatulog. Para sa mga nasa mood mag-opinyon, umepal, bumate, mag-party-party! O kaya naman, mag-rewind sa tugtugan, mag-senti o kaya mag-emo. Tara na! Makigo-low sa Team Laila. Morning Calls. Sa umagang kay aga, good vibes ang specialty niya. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Panibagong pagsikat ng araw, kailangang ihanda ang katawan, isipan at kalooban, basta't may pampaganang balitaan at magandang talakayan. Papaon nina Martin Andana, Lourdes de Vega, Grace Lee at June Sabayton. Aksyon sa umaga, Lunes hanggang Biyernes alas 5 ng umaga sa TV5. The quest for our Olympic dream begins here. The 37th William Jones Cup. Tampok ang mga laro ng ating Team Gilas Pilipinas. Simula na ngayong August 29. Eksklusibong mapapanood sa TV5. Laban Pilipinas. Bayaw, bayaw, bayaw. Be, pang wardrobe. Ang pampasalan, be. Siyempre, meron yan. Hindi natin makakalimutan yan. Oh, Hello, Pangga. Hello, Pangga. Ang tagal mo na kasing hindi natawag, Pangga. Baka kako na ano ka na. Ano kaya kung lumuwas ako ng Maynila? Naku, hindi naman na siguro kailangan pa, Pangga. O sige na, hinahay pa ako buling trabaho. Bayaw, bayaw, bayaw. Ikaw, anong nais mo? Bayaw! Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. May isang kamanghamanghang UFO. May isang kamanghamanghang UFO na nag-overtake sa isang eroplano at nakuna nito ng video. Nakuna ng pangyayari sa New York kung saan may lumipad na eroplano mula sa John F. Kennedy International Airport. Maliit na bagay ito na habang lumilipad ang eroplano ay biglang sumirit at lumampas sa eroplano. Walang paliwanag kung ito ba ibang uri ng sasakyan, kaya marami ang naniwalang ito ay UFO. Pakisilip na lang po mamaya sa Kasindak-Sindak Facebook page. Alam niyo ba na si Edgar Mitchell ay isa sa mga astronaut na kasama sa paglipad ng Apollo 14? Nagpahayag siya ngayon na ang mga extraterrestrials ang dahilan kung bakit napipigil ang pagkagunaw ng mundo sanhi ng gerang likha ng tao. Ang 84 anyos na astronaut ang ika-6 na taong nakatuntong sa buwan noong 1971. Sinabi niya na totoong ang ating planeta ay binibisita ng mga ET. Sa labis na talino ng mga ito, nagagawa nilang makialam sa pagpigil ng nuclear war at tuluyang magunaw ang mundo. Sabi ni Mitchell, maraming karanasan tungkol sa aliens ang ilang military personnel na nakakausap niya. Saksi sila sa mga UFO na nagtutungo sa missiles bases noong panahon ng Cold War ng Amerika at Russia. UFOs were frequently seen overhead and often disabled their missiles. Sabi pa ni Mitchell ukol sa pagsabotahe ng aliens sa missiles ng tao. Ayon kay Mitchell, ang layunin talaga ng mga alien ay manatili ang kapayapaan sa ating planeta.
Ito rin ang sinasabi ni Eric von Daniken sa kanyang aklat na Chariots of the Gods. May mga extraterrestrials na pabalik-balik sa ating mundo para tunghayan kung ano ang ating ginagawa. At sa kanyang teorya, nag-iwan ng DNA ang aliens sa tao, kaya gusto nilang magpatuloy ang buhay sa planet Earth. Walang masyadong naniniwala sa astronaut na ito sa kanyang mga pahayag na ganito, pero idiniin niya sa isang radio interview na matagal na tayong dinadalaw ng alien beings, pero pinagtatakpan lang ito ng mga gobyerno ng malaking bansa sa loob na ng 6 na dekada. I happen to have been privileged enough to be in on the fact that we've been visited on this planet and the UFO phenomenon is real, sabi pa ni Mitchell. Ang sabi naman ng NASA spokesman, wala silang pagtatakip na ginagawa ukol sa UFO o extraterrestrials. Sa may hilig magkansilyo, may kwento ng kasindak-sindak na pangyayari tungkol sa matandang mahilig sa ganito. Si Lian ay may asawa na noong nabalian ng balakang ang kanina dahil nahulog sa hagdan. Kaya napilitan si Lian na patirahin ang kanyang ina sa bahay nilang mag-asawa. Doon ay hindi na halos makagalaw matanda, kaya ang naging libangan nito ay maggansilyo. Gumagawa siya ng guantes, medyas, panyo, damit hanggang natuto siyang gumawa ng mga manika sa paggagansilyo. Pero ang itsura ng mga gawa niya hindi ka nais-nais. Mga imahinasyon niya ng mukhang nakasisintak ang nabubuo niyang manika. Kaya hindi rin natutuwa ang kanyang apo sa mga manika. Pero hinayaan lang nila ang matanda sa ganun dahil masaya naman siya sa pagiging malikhain. Lumala ang sakit ng matanda sa kanyang balakang hanggang namatay siya matapos ang halos 2 taon na paniniraan sa bahay ng anak niyang si Lian. Dahil doon tinamaan ng matinding lungkot si Lian. Mag-isa lang siyang anak at wala na rin ang kanyang ama. Kaya ang pakiramdam niya na ulila siya ng gusto kahit may sarili na siyang pamilya. Ito ang damdaming nauunawaan ng mga namayapa. Kaya ang mga multo nila hindi nakaalis minsan sa ating mundo dahil sa labis na pagmamahal sa kanilang mga iniwan, katulad ng kaso ni Lian. Noong ililibing nila ang iyan ni Lian, nakakita ng isang piraso ng wool sa balikat ni Lian ng kanyang asawa. Ang wool na ito ay siyang ginagamit sa paghahabi o paggagansilyo. Nung isa-isang namamaalam sa patay ang mga taong nakiramay sa sementeryo at naghahagis ng bulaklak sa bangkay, nakakita si Lian ng isang bola ng wool sa tabi ng kanyang ina. Tinanong niya ang anak at asawa kung sino sa kanila ang nagpabaw ng wool sa kanyang ina. Ngunit ang sabi nila ay wala silang inilalagay sa ataol na ganoon. Napaisip si Lian pero hindi niya siya kumubo. Nang
nailibing ng ina, sa loob ng 10 araw, napapansin ni Lian, palaging may isang piraso ng wool sa kanyang balikat na dumidikit. Inakala niya na baka napapadpad lang sa balikat niya ang ilang piraso kahit nilinis na nila ang kwarto ng kanyang ina. Ngunit isang gabi, katulad ng mga nangunguli lang namamatayan at hindi pa natatanggap ang buong pangyayari, napaiyak si Lynn sa lungkot. Naalala niya ang masasayang araw na magkasama sila ng kanyang ina nung ito'y wala pang sakit. Kaya umiyak siya nung umiyak dahil alam niya hindi na niya may babalik pa ang mga araw na maligaya sila magkasama ng kanyang ina. Sa puntong yun, nahangaman ni Lian, may pumisil sa kanyang balikat, pisil na napakahigpit. Akala niya, pumasok na noon ang kanyang asawa, kaya lumingon siya. Pero walang tao. Mag-isa pa rin siya sa kwarto. Tinanong niya ang asawa at itinanong kung nasaan ito. Ang sabi ng lalaki, nasa kusina pa at nagluluto. Sa kanya napansin na may isang piraso ng wool sa kanyang balikat. Naroon sa bahagi kung saan yung maramdaman ng may higpit na pisil. Mula may pinapansin na palagi ni Lian ang mga piraso ng wool na dumidikit sa kanyang balikat. Ito ang tanda na hindi siya talaga iniwan ng kaluluwa ng kanyang ina. Kaya nung magdiwang sila ng kaarawan ng namatay na ina, nakakita na naman ng mag-asawa ng maraming piraso ng wool na nakadikit sa balikat ni Lian. Hindi na sila nagugulat at tanggap na nilang ang kanilang inay naroon pa rin at nakikitira sa kanilang bahay. Sasagutin natin ang unang bahagi ng mga pinadalang panaginip at mga tanong tungkol sa kababalaghan. Sabi ni Daigo Kaizen, may dalawang panaginip ako na paulit-ulit. Nung bata pa ako ay nanaginip ako na nakakalipad gamit ang paggalaw ng dalawang kamay na parang lumalangoy sa ere. Mabagal ang lipad pero lampas ng poste ng kuryente palagi. Lately, hindi ko na napapanaginipan pero hindi nawawala sa isip ko. Pangalawa, ang napapanaginipan ko kapag ako ay may kasuntukan o mayroong susuntukin, mabagal ang aking suntok at tila ba walang lakas. Ganon din sa pagtakbo, parang ang bagal kong tumakbo. May kaugnayan kaya itong panaginip ko nung bata pa ako na mabagal din ang paglipad at hindi rin ako makalipad ng matayog. Okay, Daigo, ang panaginip mo na paulit-ulit ay nagsisilbing gabay para matuto ka, no? Isa-isahin natin yung mensaheng kinapapalawan ng mga ito. Una, may karanasan ka dati na marahil ikaw nga ay napupuna sa ilang sitwasyon at wala kang magawa para ipaglaban ang sarili mong prinsipyo. Ngayon, nagkakaroon ka na ng kalayaan upang maibulalas mo yung lahat, no, ng iyong mga saloobin. Ikalawang panaginip mo na may susuntukin, nagpapahiwatig na kailangan mong alisin na ang mga ugali mo nung bata ka na marahil hindi maganda. Posibleng ito ay may kinalaman sa pagiging pilyo, yung makulit, no? O minsan ay pagtatantrums kapag may mga bagay kang hindi mo agad nakukuha o hindi agad nabibigay sa'yo. Sabi ni Don Arce Martinez, Kuya at Ate, sa planetang na-discover po, mawawala na ba ang mga relihiyon?
Papabati ko rin po ang kapatid ko na paborito makinig every Sunday sa inyo. Siya si Leo Martinez, Lenny Martinez, ang tatay kong si Wilfredo Martinez ng Taytay Rizal. Thanks and more power. Magandang umaga po, Tatay Wilfred, kay Lenny at kay Leo. Kung may bagong planeta, mamawala na ba ang relihiyon? Depende ang pagkakawala ng relihiyon sa isip ng tao. Kung patuloy tayong mag-aaral at tutuklas ng mga tunay na naganap sa kasaysayan ng tao at sa kasaysayan ng mundo, marami ang bagay na matututunan. At dito, ibabatay kung ano yung tama at maling paniniwala ng tao sa kasalukuyan. Ang paniniwala kasi siya ng manghaligi ng maraming relihiyon. Kaya kung tutusin magkakaugnay ang ating pag-aaral at ang ating lumang paniniwala, tayo ang makapagtutuwid batay sa ating pagsasaliksik. Si Lay Herbon Rojo, pakisagot po yung tanong ko sa inyo, no? Anong ibig sabihin, Kuya Benji at Ate Dea, yung panaginip ko? Dinadaanan ko po, puro may mga mangga na malalaki. Kulay green sa kalsada, hindi ko po dinampot. Tapos maya-maya, dumadampot na rin naman ako ng mangga. Okay, yung panaginip mo, Lay, ay sumisimbolo sa fertility, sexual desires, at lust. No, marahil ay may kinalaman ito sa takbo ng iyong relasyon ngayon. Sa iba namang pakahulugan, ang mangga sa panaginip ay nagre-representa sa katagang man, go, no? Kung saan kailangan mo na sigurong makalimot at makapag-move on sa iyong nakaraan. Sabi ni Dren R. Coral, R. Alcular, ano ibig sabihin ng panaginip? Kapag uwi ko galing sa school, nag-aagulat ako na sunog ng damit ko sa labas ng bahay. Maraming salamat. Dumarang ka sa isang pagsubok at nalalagay sa sitwasyon na gusto mo nang sumuko. May mga bagay ka siguro, Dren, na gusto na rin tapusin o matapos sa iyong sarili o sa isang sitwasyon. Baka may kinalaman ito sa asal o baka may kinalaman ito sa relasyon. Pag-aralan mo, Dren. Si Francis Fria, hope mabasa po ninyo, no, na naginip ako na kasama ang aking crush na artista. Ngunit nung una, ayaw niya sa aking magpa-picture. Pero lately, siya pa tong nagre-request na damihan para po yung shots ng photos, no? Inatusan siya ng tita ko na maghugas ng plato namin at pumayag siya. Nagalit ang kanyang manager dahil celebrity raw po siya at inuutusan lamang. Umiyak po yung tita ko. Ang gusto ko lang po itanong, nung nagpa-picture po kami, ang aktor ay si Enrique Hill, nadadama ko po yung higpit ng yakap niya sa akin. No? Ano po kaya yung bagay na nagpapadama sa atin sa mga nangyayari sa ating panaginip? Salamat, linggo-linggo po ako nakikinig, more power. Nangangulugan lamang ito ng iyong pagkabighani marahil sa iyong iniidolong aktor. Nagre-representa rin ito sa pagkagusto mo ng marangyang buhay o di kayo yung paghahanap mo ng pleasure, no? Na nararanasan sa ngayon ng mga sikat na celebrities. Sabi ni Wilhelm Hunyo, good evening, pwede pong batiin niyo ako. Kami nabati namin si Wilhelm Hunyo at maraming salamat sa pakikinig mo sa kasindak-sindak. Binabatiin rin namin ang Hunyo family. Sabi ng isang magpakilalang rakista, paano niyo nasabi na si Constantine ang nagtatag ng Roman Catholic samantalang marami na ang Pope na dumaan bago pa lumitaw si Constantine, katulad ni Pope Hyginus, Pope Telespurus at marami pang iba. Siya po ang naglatag, hindi nagtatag. Naglatag ng mga bagong doktrina na pansarili lamang kanyang pakinabang o para lamang sa kapakinabangan ng kanyang imperyo. Sinimulan niya sa pagkukwento na napanaginipan niya ang krus bago siya sumalakay sa isang digmaan. Kaya pagising niya, paggawa siya ng mga kalasag ng may krus. Dahil nagwagi naman nga sila doon sa kanilang pinuntahang giyera, ginamit na niya ang Kristyanismo para maghari siyang lalo. Ang hindi sumama sa relihiyong ito noong panahon niya, ipinapapatay o kaya pinarurusahan. Ganun niya napakinabangan ng Kristyanismo sa pansariling kapakanan. Magsaliksik po kayo ng gusto at malalaman ninyo na maraming doktrinang isinaksak sa Biblia ng Katoliko itong si Constantine the Great. Pati yung kanyang anak ganun din po. Sinusuga ng yapak ng kanyang ama. Si Venzoy Cuba Gonzalez, Sir Bench, Ma'am Dea, ano po ba yung mensahe ng panaginip ko ng ahas, isda at gagamba, no? Lagi ko po kasi itong na-encounter sa aking panaginip. Thanks and more power. God bless. Avid listener po ninyo ako. Isa-isay na muna natin yung ahas.
Sa panaginip ay nagre-representa ito sa paghilom ng sugat o damdamin, no? Panibagong dito ng buhay, kaalaman at karunungan. Ang isda, ito yung mga naiisip mo na ideya o ipinaalala lamang sa iyo ng iyong subconscious mind, yung mga insights mo sa isang bagay. Yung gagamba, kapag nakakita ka nito sa panaginip, ibig sabihin, may aspeto ng iyong buhay na pakiramdam mo ikaw ay na out of place sa isang grupo. Pero remind ko lang sa iyo, Venzoy, no, yung ating mga panaginip, iba-iba rin talaga yung kahulugan. So, maganda kung idinetalye mo pa ito para mas mabigyan pa ng meaning. Kasi yung ibang detalye kasi may kaugnayan din yun sa personal life mo na nararamdaman. Katulad ng isda, anong nangyari sa isda? Posible kasing may natutuklasan ka tungkol sa bagong pananampalataya. Okay. Sabi ni Alice Alberto, may tanong ko tungkol sa panaginip ko, isa daw akong aswang. Palipad-lipad sa mga tao na nagbabike. Hindi ako makapaniwala na aswang ako. Pagtingin ko sa salamin, mukha talaga akong panihing malaki. Yung mga tao na nakakakilala sa akin ay alam ito at sa tuwing magiging aswang ako, di ko alam. Tinatawag nila ako at minamadali nila ako papasukin sa loob ng aming bahay. Hindi naman ako mapanakit na aswang. Takot sila kasi baka daw patayin ako ng mga tao pag nalaman ito. Ano po ba ang ibig sabihin? Maraming salamat po. Eliza, marahil kailangan mo nang i-let go yung mga bad habits o yung bisyo, no? Sumisimbolo kasi yung panaginip mo ng karumihan at pagkamuhi sa isang bagay o sitwasyon sa waking life. Sabi ni Jessa Baltasar, kasindak-sindak, good evening, pwede bang batiin yung boyfriend ko na si Jeric Burais? Maraming salamat po. Jeric, binabati ka ni Jessa Salazar. At Jessa, binabati ko na rin ang pamilya Baltasar, no? Jessa Baltasar. Salamat. Si Jeffrey Ditan Fajardo, isa po ako sa mga addict listener nyo. Pwede nyo po bang pakitopic yung iba't ibang human experiments? Pakibati po ang Infant Jesus Academy sa Silang at TUP Cavite. Thanks and more power to your program. Marami na kami tinalakay sa human experiment na kasindak-sindak ang epekto, pero pwede namang ulitin. Ang problema lang kasi, minsan pag nag-uulit tayo ng mga paksa na inihiling ninyo, marami namang ibang tagapakinig ang naiinis. Ba't daw ulit-ulit tayo ng ulit-ulit? Kasi yung iba, hindi nila na pakinggan marahil yung pagkakataon tinatalakay ito. Kaya binibigyan sana natin sila ng pagkakataon ding marinig, no? Si Adrian Paul, tanong ko lang, anong ibig sabihin ng panaginip sa panaginip, no? Nanaginip po kasi ako na nananaginip daw po ako, no? Sa madaling salita, nagdoble yung panaginip ni Adrian Paul. Adrian, sobrang yung pagkabalisa at natatakot ka sa isang sitwasyon sa iyong waking life na pananaginipan mo na ikaw ay nananaginip upang magsilbi itong proteksyon, no, sa emosyong nararamdaman mo ngayon. Sabi ni Erickson Frondarina, kasindak-sindak ang pakiramdam ng patay na, yung kaluluwa ka na po. Kung wala kang masyadong alam sa death o yung afterlife, ang pakiramdam ay parang nagtataka at nagtatanong at walang maisagot at parang nakalutang pero walang kakayahan upang makakilos ng kung ano lang, ano? Mamamangha ka lang talaga. Kung ngayon ako mamamatay ulit, mas marami na akong alam na gawin. Kasi marami na itinuro sa amin ni Adam Reyes. Pero teka muna, huwag kayo magpanik. Hindi ako nagpapaalam at hindi pa ako mamamatay. Hypothetically speaking, kung mamamatay ako ngayon, hindi na ako katulad ng unang namatay ako na parang puro pagtatanong lang at puro pagtataka. Mas alam ko nang kontrolin ngayon ang sarili ko pag nangyari ito. Yun lang po. Pero hindi po ako mamamatay, huwag kayo mag-alala. Si Jocelyn Osorio, good evening. Nakikinig po ako ngayon ng ibig sabihin ng lagi kong napapanaginipan yung ama ng anak ko na kasama rin po yung asawa niya. Ma'am Jocelyn, marahil yung panaginip mo ay nagre-reflection lamang ng iyong nararamdaman sa ama ng iyong anak. Sabi ni Hela Fernandez Kimanhan, tanong ko lang panaginip ko kasi yung girlfriend ko, umalis lang ako, tapos pagbalik ko may kalaguyo na. Tapos tinatanong ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos nagising ako at pag single ko, natulog ulit ako. Nadugtungan ng panaginip ko tungkol sa girlfriend ko. Ano kaya ibig sabihin nun? Okay, yung panaginip mo nangangulagang ikaw o may isang taong malapit sa'yo ang nahumaling o kumbaga natatempt sa isang negatibong gawain sa inyong waking life. Sabi ni Raquel Ucar, pakitapik naman yung Serena. Totoo ba ito o likhang isip lamang? Gusto ko sing maling ang paliwanag, more power. Raquel, ganito yan, ha?
sa lahat ng nakikinig. Matagal ko na itong inaikukwento. Sana kasi meron lang akong kaklase na lumitaw na rin para sila na rin yung magkwento. Dahil ako lang ako Pero hindi lang ako Marami kaming magkaklase nung high school Nung nasa University of Nueva Cáceres ako, sa Naga City, nag-aaral ako, may isang garapon sa laboratory ng first year high school building namin. May laman yon, ulo daw ng syokoy. Ang itsura ay parang ulo na may palikpik. Ang mata parang sa isda, pero lubog na lubog Ang ngipin para sa isda kasi nakanganga yung ulo nakanganga. Kaya kitang-kita yung isda parang, yung ngipin niya, parang yung may mga layers na ngipin ng isda. Wala siyang tenga, no? Sabi ng mga klase ko, pinugutan ng isang mangingisda yung syokoy kasi sumakay ito sa bangka habang nangingisda sa Sipokot, Camarines Sur. Tapos, binili raw ng UNC para i-preserve sa laboratorio. Tapos nung nasa ABS-CBN na ako, makalipas ang 2 dekada, inalam ng staff ni Corina Sanchez ang kwentong ito. No? At sabi ko, sige, dipuntahan ninyo. Nagpunta sila sa UNC, wala na yung garapon. Siguro nabulok, no? Batay sa nakita kong ito, ang aking paniniwala ay malamang dahil hindi pa natin nagagalugad kung ano ang mayroon sa pinakailalim na bahagi ng mga karagatan. May posibilidad na may mga nilalang doon na hindi pa natin alam kung ano ang magiging itsura pag nakita natin o tumambad sa atin. Ano? Kaya mahirap sabihin wala dahil iba ang mythology na may aswang, tikbalang, kapre. Kasi yan, sinasabi nakatira sa ating daigdig. No? Hindi pa natin matitiyak yan. Sa paliwanag ni Adam Reyes, ang mga Filipino mythology creatures ay pwedeng nalilikhayan depende sa kung ano ang iniisip ng isang tao nung siya nabubuhay. Mahirap ipaliwanag sa inyo to pero ganito talaga. Kung ang isang tao raw inaakala niya siya ay tikbalang nung nabubuhay pa siya, pag namatay siya, ang kaluluwa niya nagbabalik sa daigdig sa itsurang tikbalang. Ganun ang paliwanag ni Adam dyan. Pero ang tanong mo tungkol sa sirena, sa akin palagay, baka nga meron pang mga hindi tayo nakikitang creature sa ilalim ng dagat na baka ganun nga ang itsura. Kasi paano ko ipaliliwanag sa inyo yung ulo ng syokoy na yon na nakita namin? Wala namang nagpaliwanag sa mga bawal hong pasukin yung laboratoryong yon. Ang ginagawa namin pag recess, kumakapit kami sa dingding para makatawid sa kabilang bintana at pag nabubuksan namin yung bintana, binubuksan namin yung pinto ng laboratorio, nakakapasok kaming lahat. Doon namin nakita na merong baboy na 3 ang paa, merong baboy na 1 lang ang paa, parang cyclops, malaki sa gitna ng noo. Doon kami nakakita ng maraming fetus, iba't iba itsura, iba't iba ang kulay. Doon din kami nakakita ng yung baka na baby pa siya, pero parang 2 ang ulo. Marami, pero ang pinaka-superstar sa garapon na yon, yun nga yung syokoy. Kasi siya yung kakaibang creature doon sa laboratorio. At napakasama ng amoy. Napakasama ng amoy yung laboratorio yun. Kasi parang may mga formalin na sumisingaw Yun. Wala pang cellphone ng panahon namin. Kung meron siguro, ang dami namin mga picture na nakunan doon. Sabi ni Benedict Santiago, Pamdaya, Sir Benji, ang tanong ko, ano ba ang meaning ng panaginip ko? Wala daw po akong buhok sa ibabaw na bahagi pero sa gilid mahaba. Slow motion po ang galaw ko sa ulo ko. Parang gumagalaw at tinatakpan ko yung parte na walang buhok. Benedict, marahil nawawalan ka siguro ng ng self-esteem at nangangamba sa mangyayari sa iyong hinaharap o yung future. Ang isa pa nitong kahulugan ay humility, purity at personal sacrifice. Sabi ng isang taong ayaw magbanggit ng pangalan na panaginipan kung may naramdaman akong something sa lalamunan ko. Sinubukan kong kunin may lumabas na maliit na haas. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Okay. Marahil gustong sabihin ng iyong subconscious mind na kailangan mong kainin ng iyong pride kapag may mga sitwasyon sa iyong waking life na napagdaraanan mo at kinakailangan siguro maging mapagpakumbaba. Sabi ni Rico Molina, Sir Benji, good evening. Ano ibig sabihin ng panaginip? Nagsama ako ng babae sa bahay namin, meron siyang anak, cute ang baby. Ang babae Muslim, sabi ko sa kanya, mag-convert na lang siya sa Catholic, pero ayaw niya. Muslim pa rin daw siya. Ginawa ko, inatid ko lang siya sa bahay niya.
Pagsakay namin sa kotse at ako nagmamaneho, dumaan ako at may sumalubong ako sa one-way. Naalala ko na color coding pala kasi ang plate number ko ay 273. Martes pa ng araw na yan. May nakakita sa akin pulis. Kaya niliko ko sa isang kalsada ang kotse. Pagparada ko, nakabaliktad na yung kotse. Yung panaginip mo ay nagre-representa sa pagiging pilyo, inosente, o yung childish aspect ng iyong waking life. Marahil kailangan mong magseryoso na sa buhay, Rico, at tignan yung mga bagay-bagay bilang isang lalaking may paninindigan, no? May isa pa siyang kahulugan. Ang panaginip mo ay nagpapahiwatig marahil sa feminine aspect ng iyong buhay. Sabi ni Gerald Balangbang, Sir Benji, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko na sa classroom ng 3 kaming maagang pumasok? Ang suddenly, biglang dumilim ang langit. May pumasok na lang sa classroom namin na Diablo. 3 feet lang ang height niya. Bigla kami inatake. Ang ginawa sa akin, kinagat ako sa tiyan. Bigla akong nagising, pero nararamdaman ko ang kagat sa tiyan. Gerald, nanlaban ba kayo sa panaginip? Kung indikasyon, ito, kung totoong naglaban ka, indikasyon ito, magtatagumpay ka sa mga proyekto, positibo, na matatalo mo yung kalaban. Pero, pagka ganitong may mga naramdaman ka pa rin paggising mo, sabi ni Adam, parang sinasabi ng subconscious mind na something is wrong with that part of your body. Kung yung tiyan mo ang parang masakit, pwede rin patingnan sa doktor, wala namang masama. Sabi naman ni Almira Rillion Bugayan, hello, may gusto sana po akong i-share at tanungin. Kasi lagi kaming nakakita ng upos na sigarilyo sa bahay ng auntie ko, no? Nawala na to dati, pero bumalik na naman po ito. Sinend niya sa atin yung picture, papakita ko maya-maya sa'yo. Kung titingnan niyo po, kakaiba yung dulo, yung itim, no? Tapos, hinawakan ito ng auntie ko, hindi po siya malambot katulad ng ordinaryong sigarilyo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko lang, kung may kapre ba sa bahay o kung ano lang po, no? Sana mabigyan niyo po ng sagot. At lagi siyang nakikinig at hindi daw muna niya buburahin yung larawan. Ito yung papakita ko sa iyo. Kung anong hindi niya buburahin para pwede nating dalhin kay Adam Reyes yun sa susunod. Tingnan natin, ha? Saan na yung picture na yan? Okay. Sige, basta. Pag-aaralan muna namin ang picture na ito. At maraming salamat sa pagbahagi mo, Almira, no? Baka next week, magkaroon na si Adam ng analysis kung ano ba itong kinatatakutan ninyong picture na nakita ninyo. Sabi ni Angeline Balasabas Dinake, ang gusto kong mabigyan ng linaw ang panaginip ko, minsan mga images ng Santo Niño at minsan Immaculate Conception at minsan si Jesus Christ. Ano kaya ang sagot? Indikasyon ito na may special na message na ibinibigay sa iyo ang Diyos. Ang pwede pang isang kahulugan nito sa ibang school of thought. Sumisimbolo ang panaginip mo sa kabutihan at pagkakaroon ng ideyang kagalang-galang. At maaaring handa kang tumulong o umaksyon sa lahat ng sandali. So, very positive, Angeline, ang iyong panaginip, no? Maya-maya po ay itutuloy namin ang pagsagot pa sa maraming panaginip at tungkol sa kababalagan na inyong ipinadala sa amin, ngunit kailangan muna nating paraan ng isang kwentong ito. Noong unang panahon, uso ang paglilibing sa mga bata na kasama ang kanilang mga mahal na laruan. May isang batang babae na ang pangalan ay si Beth Parson. Ang paborito niyang minamahal na manika ay isang basahang manika o stuffed toy, pero ang mata ay kulay asul. Isinama kay Beth ang manika sa kanyang kabaong nung siya'y mamatay.
Makalipas ang 2 linggo na nailibing si Beth, nakita ng kanyang ama ang manikang basahan sa kanilang bakuran. Ang akala ng ama ay iba ang manika na naisama nila sa libingan ni Beth. Kaya inilibing na din ng ama ang nakitang manika sa bakuran, manikang may kulay asul na mata. Makalipas ang 10 araw, nakita ng ina ni Beth ang manikang may matang kulay asul, puno ng putik, nasa sahig ng playroom ni Beth. Doon na sila kinabahan. Dinala nila ang manika sa isang pare at pinibindisyonan. Sa kanila inilibing sa sementeryo kung saan inilibing ang anak nilang si Beth. Pero kinaumagahan, nakita nilang manika na nakaupo sa kama ni Beth. Kahit natakot sila, kailangan nilang lumapit dahil may katabing sulat. At ang sabi sa sulat, napakalamig at napakadilim doon sa baba. Ayoko doon. Bakit hindi ninyo ako pabalikin sa bahay natin? Ibigyan muna natin ang horoscope ngayong linggo, Day. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Sa Aries, March 21 hanggang April 20. Makatatanggap ka ng isang hindi magandang balita tungkol sa pananalapi. Mahihirapan ka man sa paglutas nito kung babaguhin mo ang iyong estilo sa paghawak ng pera ay tiyak namang masusolusyonan mo ito. Huwag hayaang magkapatong-patong ang mga problema. Taurus, April 21 hanggang May 21. Matapos ang sunod-sunod na pasok ng kamalasan ay unti-unti nang magiging kalmado ang takbo ng mga bagay. Mapapansin mong maraming mga nagbago sa paligid, patuloy ka pa rin lumalaban ng patas. Huwag magtanim ng sama ng loob kahit ang ibang tao'y hindi naging maganda ang pakikitungo sa iyo sa oras na nangangailangan ka. Gemini, May 22 hanggang June 21. Huwag ipagpilita ng isang bagay kung alam mo namang sa kalaunan ay hindi rin magtatagal. May mga bagay na kahit anong pakikipaglaban ng iyong gawin ay sadyang hindi para sa iyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maipapanalo natin ang mga bagay na nais nating makuha. Cancer, June 22 hanggang July 22. Ugaliin ang pagpaplano ng maaga kung may nais makamit. Hindi na makatutulong ang pagsasabukas ng mga bagay na dapat gawin. Ngayong tumatanda na, hindi lang laging naayon ang pagkakataon sa iyo. Leo, July 23 hanggang August 22. Hindi magandang gawain ang pagiging sipsip sa mga nakatataas. Bagkus ikasisira pa ito ng iyong imahe sa ibang tao. Pag-iisipan ka nila ng masama, kahit sabihin mo pang wala ka namang intensyong masama. Ikabababa ito ng iyong pagkatao. Virgo, August 23 hanggang September 23. Kung inaakala mong natapos ng lahat, isang aberyang susubok sa iyong pasensya. Maraming nakabibiglang eksena ang bubulaga sa iyo. Manatiling kalmado, huwag hayaang mawala sa konsentrasyon dahil bahagi lamang ito ng mga bagay na susubok sa iyo. Libra, September 24 hanggang October 23. Huwag mong sakalin ng galit at selos ang minamahal, hindi solusyon ang pakikipag-away. Kung may mga nais kang iparating sa kanya, humanap ng tamang oras para niyo ito pag-usapan. Matutong makinig at huwag ipagdiinan
kung ano lamang ang gusto. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Magiging malapit ka sa disgrasya kung mauuwi ka sa maling desisyon. Gamitin ang talos ng isip at huwag hayaang diktahan o magpaikot ng iba. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Maging mapagpasalamat at matutong tumanaw ng utang na loob sa mga taong aakay tungo sa iyong tagumpay. Matagal at mabagal man ang daan tungo rito, tiyak naman ang kaginhawaang matatamo. Magugulat at mabibilib sa iyong mga taong inakala noong wala kang mararating. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Ito na ang panahon para gawin mong mga bagay na hindi mo nagawa noon dahil sa mga pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala sa sarili. Ngayong marami ka nang napagdaanan sa buhay, mas kaya mo nang harapin ang mga hamon sa buhay. Huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Matutong mag-adjust sa ngalan ng magandang samahan. Hindi may iwasan ng mga pagkakataong maiinis ka sa iyong kasama o di kaya hindi mo sang-ayunan ang opinyon ng iba. Pero yung tandaan na hindi lang ikaw ang sentro ng mundo. Kailangan mo ring umayon sa takbo ng mga bagay. At Pisces, February 20 hanggang March 20, hindi magiging maganda ang timpla ng emosyon kaya umuiwas na lang muna sa mga sagutan at diskusyon upang hindi ka mapaaway. Mas makakaigi pa kung pipiliin mo na lamang mapag-isa at magnilay-nilay na lang. Palipasin lamang ang bugso ng iyong damdamin at babalik rin sa tamang takbo ang lahat. Sa nais pong sundan ang aming horoscope, buksan ang kasindak-sindak Facebook page at i-upload namin ngayon. At itutuloy natin ng marami pang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Ang sabi ni Aistero Crison, kasindak-sindak, pwede bang pabati niya naman ang aking girlfriend na si Crystal Kisi Regino na nakikinig ngayon. Miss Crystal Regino, binabati ka ni Aistero. Pati na ang buong tropa sa Taguig, South Daang Hari, sa Purok 11. Jomar Mirandilla, Michael Nesbit, Carl Mirandilla, Carlo Latoha, Espiridion Altar. Maraming salamat kasindak-sindak. Sabi ni Mariel Lovezerio Bandong, pag ako ang nagkukwento sa ibang tao about sa topic nyo, hindi sila naniniwala. Basta ako, Ma'am and Sir, patuloy ako nakikinig sa programa nyo, sa lahat ng programa ng TV5. Thank you, Mariel, at God bless you. Sabi ni Wilmar Cabanilla, kasindak-sindak, meron akong panaginip. Sa loob ng tindahan, may nakita akong maliit na babae, para siyang duwende. Nung nakita ko, biglang nagtago. Hinanap ko gamit ang flashlight. Nakita ko ang iniyos na nawala na naman. Ano ang meaning ng panaginip na ito? Okay, well, Mar, siguro may aspeto sa iyong sarili na hindi pa gaanong hinog at kailangan mong ibulalas yung lahat ng iyong saloobin upang marinig ito ng mga tao sa iyong paligid. Marahil ang tingin mo kasi sa sarili ngayon, walang bibilib sa'yo, hindi ka magugustuhan ng mga tao. Sabi ni Mark Anthony Johnson, nakikinig ako lagi sa inyo. Ang tanong ko, namasyal kami ng girlfriend ko sa mall. Meron kaming nakitang dalawang tao na matangkad, nakasuot ng puting damit na mahaba, na parang pare, pero may hood, nakatakip ang ulo nila. Bakit sila nakasuot ng gano'n? Anong religion ba yun? Hindi ko alam, hindi mo nasagot. Baka trip lang. Hindi ko alam kung baka naman, o baka naman kasama sila sa isang stage play na nagkataong nasa break time. Hindi natin alam. Si Sherwin Luha, good evening kasindak-sindak. Matagal na po akong nakikinig ng inyong programa. Ngayon ko lang po naisipang magpadala ng message dahil sa kakaiba ko pong panaginip. Lagi akong may nakakasalamuhang iba't ibang tao sa panaginip na hindi ko naman kilala, no? Malinaw ko pa pong natatandaan yung mga itsura ng mga taong ito, no? Ilan sa kanila, babaeng estudyante, lalaking nakaitim na mahaba yung buhok, mga mag-asawa at marami pang iba. Madalas po itong mangyari sa akin. Ano kayang ibig sabihin nito? More power sa kasindak-sindak at sana po magkaroon kayo ng show sa TV. Huwag na po. Maganda na po yung nag-usap na lang tayo rito. Napakagastos po ng show. Si Sherwin, yung panaginip po kasi nagpapahiwatig ng isang bahagi ng isang sarili ang nakatago o may emosyon kang hindi na ilalabas, no?
Pwede ring gusto ng iyong subconscious mind na maunawaan mong nagsisilbing gabay itong mga taong sa iyong paligid pero ayaw mong mag-open up sa kanila, kumbaga. Sabi ni Michael Dalida de Monsido II, Sir Benji, pakibati naman si na Kuya Dante Munoz at ang kuya ko na adik na sila ng kasindak-sindak. Lagi kami nakikinig. Pakitapik naman, kailan ba mga ganap ang end of the world? Naku, mahirap sagutin ito. Maraming mga nagsasabi ko kailan pero mahirap talagang tulbukin, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng logo ng Monster Energy? Hindi ko alam. Sila nag-isip ng kanilang konsepto ng kanilang show. Hindi ko masagot. Pero yung end of the world, yung logo kasi ng Monster parang kamay ng iti na kakadiri. Pero hindi ko alam eh. Siguro dahil Monster ang tawag sa kanilang radio, ginawang Monster yung logo. Yun lang, hindi ako taga ron, hindi ko alam sino nag-isip ng kanilang concept, no? Sige. Sabi ni Jonathan Plaza Serrano, naibang itopic ang tungkol sa flat earth theory. Na-open kasi ng office boy ko ang tungkol. Naniniwala po kasi siya na ang mundo ay hindi bilog. Hindi eh. Paano kung hindi maniniwala? Ang dami-dami ng picture na nakunan yung mundo sa taas. Diba? Meron na tayong mga spacecraft na nakakalabas ng orbit eh. Kung nakikita natin na bilog yun, paano natin masasabing flat yun? Diba? Doon na nga naparusahan ng gusto at tinawag na heresy si Galileo kasi sinabi niya na hindi naman talaga flat ang mundo eh. Nagalit yung mga pare, huwag mong baguhin yung sinasabi namin. Hindi ka Diyos, yun, pinarusahan siya. Pero napatunayan, totoo pala. Bilog pala ang mundo, no? So, mahirap baguhin yung katotohanan. Nakikita kasi natin yung picture, diba? Pag lumalabas sa orbit yung mga spacecraft, tapos may mga camera. Sabi ni Ralph Rebesencio, gusto ko malaman kung totoo yung hybrid human. Sinubukan ito ng panahon ni Hitler. Kasi gusto nila na magkaroon ng mga bagong uri ng tao. Mayroon na kaming tinalakay tungkol dun sa isang lugar. May pinagdalan sila ng mga babaeng gusto lang nilang lahian ng mga gandang klaseng lalaki at mga tao na parang matatalino. Hindi nagtagumpay. Pero, batay sa mga pagsasalisik natin, kung totoo na talagang ang Illuminati ay mayroong one world order, ganun din ang kanilang layunin. Hybrid human lang matitira. At ang mga tingin nila hindi naman karapat dapat manatili. Kailangan lipulin. Sabi ni Art Gabriel Notario Nipa, Miss Diane Servants, ito ay kuha ko sa Wild Zone sa Ortigas habang tumitingin kami ng motor, bagong model. Ilang araw ko muna bago nakita itong may sumilip na mukha. Pati nga, hindi siya mukha eh. No. Paridolya lang ito. Bahagi ito ng motorsiklo. Kung babalikan mo yung motorsiklo na kinunan mo, meron talagang ganong bahagi. Kaya lang, nagmukha siyang iti, di ba? Ang tawag dyan, paridolya. Wala akong multo dyan. Si Marky Margas, good evening. Tanong ko lang po yung tungkol sa panaginip ko na may namamato sa aming bahay at kahit ano pong saway ko ron sa namamato, patuloy pa rin niyang itong ginagawa. Salamat at more power. Marky, implikasyon ito na may mga bagay kang pinalalampas at gusto ng iyong subconscious mind na talasan mo pa yung pakiramdam at pag-iisip mo upang ma-resolve ito. Marahil kailangan mo rin maging alerto sa mga paparating na pagsubok sa iyong waking life. Sabi ni Leonard Police Manuel, sa bahay namin may matandang palagi nakatayo sa terrace. Kung hindi nyo kakilala at lumilitaw na lang, parang pinalalabas na niya na may multo. Okay, ganito. Nang nakaraang linggo, kami po ay nagkaroon ng investigation, yung bagong grupo namin sa V2 project. Kinamibilangan namin ni Dea, tsaka kasama po yung si Bernard, kasama si Ronaldo, no? Kasama si Yvonne, kasama si Regine, kasama si Christine, kasama si Jewel. Lahat kami inutusan ni Adam na pumasok sa isang bahay at walang kinuwento kung ano ang meron.
hindi kami pinayagang kausapin yung may-ari kasi para malaman nga kung natututo ba kami sa aming mga pag-aaral. Lahat ng mga bagay na makikita sa loob at mararamdaman, isusulat lang namin at magkukumpare lang kami ng notes sa labas ng bahay. So, ginawa namin yun. Hindi ko na isa-isa para masyadong mahaba naman eh. Paglabas namin, sabi ni Bon, meron siyang naramdaman sa isang kwartong madilim sa taas na matanda. Pero hindi niya ma-picture out ang mukha. Pero basta matanda siya na doon. Sabi ni Jewel, merong nakaupong bata sa hagdan. Pero wala naman kami nakita. Nung pinakausap na sa amin yung may-ari, kinuwento niya yung mga reklamo nila na kinakatakutan na nila yung bahay nila kasi marami silang nakikita. Ang prominente nakikita ng mga nakikita na umuupa roon na nag-aalisan lagi, hindi nagtatagal. Yung matandang babae dun sa kwarto kung saan naramdaman ni Bon na meron. Tsaka yung bata na nakaupo lang sa hagdan, papunta rin dun sa madilim na kwarto. Ang napansin lang namin, wala talagang ventilation yung buong lugar, kaya masikip sa pagpapaginga, magkakaroon ka talaga ng hallucination. At syempre, sinabi ni Adam ang lahat ng mga scientific explanation sa pamilya para maiisip din nila na hindi naman laging multo ang nakikita nila. Maaaring ang naramdaman ni Von ay imprints. Dahil hindi naman namin alam kung anong history ng bahay, baka talaga may namatay na matanda na yung kaluluwa niya naroon lang, o yung imprints lang, o impression lang, no? Baka rin mayroong batang na disgrasya sa hagdan, imprints niya lang ang doon, pero hindi naman talaga multo. Pwede rin naman, sa sobrang kwentuhan, yung orientasyon ng lahat ng tao, pag nakakita ng konting aninog, gano'n na kagad ang sinasabi. Kaya namin ito kinikwento sa inyo, Mang Leonard, kasi kailangan nyo malaman ang history ng bahay ninyo. Bakit nakikita ninyo yung meron nakatayo palaging matanda sa terrace? Anong itsura ng matanda? Baka naman merong source of light sa certain period of time sa araw na doon yung nakikita yan. Naghuhugis lang ng gano'n yung reflection. Pwede rin naman dahil sa sobrang takot na ninyo, gano'n na nabubuo sa isip ninyo dahil baka maaari may sinampay lang dyan na nagmumukhang babae or baka talagang meron dyan yung imprints ng isang pangyayari sa nagdaang panahon na hindi niyo alam. Alamin po ninyo ang kasaysayan para mag-usap-usap ulit tayo. Si JP Normal, more power sa kasindak-sindak. Galing yan kay JP ng Pampanga. Salamat. Si Raymond Gordon, good evening Sir Benji. Tanong ko lang anong ibig sabihin kapag nakakontrol ko po yung panaginip ko. Tapos, pwede po akong magising kahit anong oras, no? Ask ko lang ano kayang ibig sabihin nun. Lucid dreaming ang tawag dyan, Raymond. Mabuti ka nga, madali mo makontrol ang sarili mo sa dream, eh. Kami sa sobrang pagod, hindi na kami nakakikilos pagtulog. Si Adrian, Kuya Bench, tanong ko lang, totoo po ba ang time traveling? Kasi po naguguluhan ako sa mga napapanood ko. Ito na, itapin natin kanina. Tinapik na namin kanina na posible yun. Kasi sa theory of relativity ni Einstein, pwede naman talaga magkaroon ng time travel pero hindi pa natutuklasan ng tao. Ang isa lang, ang sinabi lang sa atin dun sa article na binasa natin kanina at pinag-aralan natin, pwede naman palang likumin ang negative density sa space, sa kalawakan. Pag nalikom yan, makakaroon tayo ng time warp. Parang ganon. Si Bushinrui James, ask ko lang po, pag po ba nagsarili kang past regression meditation, maaari ang mga bad habits mo ng past life magbalik o mas lumala. Naniniwala po kasi ako sa reincarnation at pakitapik po ang mga power ng mantra, yung mga yoga poses. At kung tunay po ba itong nakakatulong yung mantra na Om at yung Om, yung salamat more power. Yung sa pag-meditate. Naniniwala ako sa reincarnation at pakitapik ang power ng mantra. Okay. Ang mantra, sabi ni Adam, ganito yan eh. Bakit nagkakatotoo ang feng shui? Kasi pag sinabing malas ang lugar na yan, maglagay ka ng sa cross na imahe gawa sa ivory. Lalagyan mo. Kaya makikita mo yun, sabi mo, swerte na ng lugar na to. Pag sinabing maglagay ka ng sasakyan na gustong-gusto mong mabili, naglagay ka ng isang sasakyan na gusto mong mabili, picture ng kotse, tapat ng pintuan. Kung lalabas ka ng bahay, magtatrabaho ko para itong kotse yung tumabili ko. Ang ibig sabihin nun, yung mga pampaswerte, dinadala na natin
at nagiging positibo na ang outlook natin at nagsisipag tayo para makamit. So, ang mantra, ganun din. No? Dahil yun ang pinaniniwalaan mo, yun ang nagiging pamantayan ng buhay mo. Kung positibo yan, positibo na magiging buhay mo. Ang yoga naman positive talaga. So, maganda ito. Nakakatulong ito ng napakalaki. Kung naniniwala ka sa reincarnation, naniniwala din po kami. Marami na tayong tinapik ng mga taong hindi may paliwanag kung ba't nalaman nila ang nagdaang buhay nila. Ano ba naman ang ebidensya ron kundi reincarnation lamang, hindi ba? Si Ryan Moya, good evening kasindak-sindak. Naway may topic niyo po yung lugar na tinatawag na Magnetic Hill. Meron daw po nito sa Laguna. Kung may paranormal po ba o may kinalaman sa siyensya? Magnetic Hill. May nagsasabi sa akin noon na pagpupunta ka raw ng Pangil, Laguna, pag dumaan ka sa Antipolo, meron daw dyan lugar na yung magnetic nga na namamatayan ka lagi ng sasakyan dahil hinihigop yung energy ng battery mo. Well, so far, wala naman kami masyadong nararanasan ganoon na para magnetic hill. Pero magsasaliksik kami sa susunod, Ryan. Si June Perez, good evening Sir Benji, Miss Dea, avid listener ako ng show. Tanong ko lang, kahulugan ng panaginip ko na hinahabol ako ng iba't ibang klase ng babae, no? May sexy, mataba, maliit, matangkad, maganda at hindi kagandahan. Tumatakbo ako upang makaiwas sa kanila hanggang sa mapunta ako sa pader na dead end. Doon nila ako kinuyog. Ano kayang ibig sabihin nito? Pwede po bang pakitopic po yung mga kilalang artists o personalities na lumalaban sa grupo ng Illuminati? Salamat at long live sa kasendak-sendak. Okay, June, indikasyon nito ng yung pagkatukso at pagka-guilty sa isang sitwasyon sa iyong waking life. Si Relay Arenque, Sir Pero hinihingi ni June Perez na alamin natin yung mga personalities na lumalaban mo sa Illuminati. Titingnan natin kung meron ganun, ano? Itong Relay, opinion niya to sabi niya, sana gawing sana po yung Sunday night gawing Saturday night dahil pumapasok po ako ng Monday, gaya ko na tiis po yan kahit may pasok kinalunisan at ma-maintain ng mahigit 1 hour sa inyo pong programa. Yung programa namin walang problema doon, no? Pero yung sinasabi niya hindi ko maintindihan, no? Sinabi niya 30 minutes weeknights. Hindi, parang nag-suggest ka kasi ata last 3 episodes ago. Tinanong, marami kasi nagsabi, sana daw everyday na lang tayo. 30 minutes a day na Monday to Friday, mapagtsatsagaan nyo bang makinig araw-araw? So, sagot niya pala, ang opinion niya dito, ano na lang, gawin na lang Saturday night. Hindi pwede, meron yung Rudy Vera dun yung ating agawan ng time slots. Si Erica Adapa, good evening kasindak-sindak. Tanong ko lang kung anong ibig sabihin ng panaginip ko na kabaong pero walang laman. Babaeng nakabigti at malalaking alo ng baha. Malinaw po yung tubig ng baha pero may mga basura. Dati po kasi nanaginip ako na nasusunog yung lugar namin sa Malabon. Pagsilip po sa bintana namin, parang impyerno raw yung lugar namin sa panaginip ko. Nagkatotoo po siya nung namatay yung papa ko ilang oras pagkalibing. Napanaginipan ko rin nung bata po ako na nakabigti raw po si papa at napakadilim ng lugar. Iyak daw ako ng iyak noon habang humingi ng tawad sa kanya. 3 buwan nangyari po siya at ang sunog. Normal lang po bang nangyari sa akin? Maraming panaginip na po ako nagkakatotoo. Masama man o mabuti. Sana'y masagot ninyo yung panaginip ko. Salamat. More power sa inyong programa. Okay, Erica, isa-isa natin. No? Yung panaginip mo ng kabaong pero walang laman ng tao ay indikasyon sa o nagpapahiwatig ito sa pagtingin mo sa death o yung kamatayan. Marahil natatakot ka sa ideya na ito, no? Walang laman yung kabaong. Ibig sabihin, indikasyon ito ng irreconcilable differences mo o yung kakaiba na ugali mo at isang taong na malapit sa'yo. Suriin mo kung sino yun. Samantala sa panaginip mo na nagkakatotoo, normal lang yun, di ba? No, Chonks? So, isang abilidad kasi yun na meron ka na nagkakaroon ka ng prophetic dreams. At ang tanong ko, nagbigti rin bang yung ama kaya siya pumanaw, no? Kung hindi naman, marahil ay coincidence lang yun. Pero actually, kung tutusin nga, kasi yung prophetic dream, maagang nasagap ng subconscious mind yung nangyayari dahil kahit nakafocus yung conscious mind sa ibang bagay,
kumikilos at kumagana pa rin yung subconscious mind. Nagkataon lang na pagkakatapos ng masagap lahat ng information, na focus mo yung conscious mind mo doon sa mga information na yun. Kaya parang naisip mo, teka, parang may mangyayari ganon. Sabi ni Marga Romarate, schizophrenia po ba ang naranasan ng kaibigan ng tatay kung may humahabol daw sa kanya ng maligno? Nag-breakdown nga siya kanina, umiiyak, sana raw patawarin na siya. Nagda-drug siya sana matulungan niyo ako. Malinaw na ang sagot, Marga. Nagda-drugs. Lahat ng nagda-drugs, paranoid. Ang akala lang natin is schizophrenic sila kasi ang dami nilang sinasabi na parang hindi nila katauhan yung sinasabi nila. Ang schizophrenic talagang merong iba't ibang personality. Nag-iiba yan Pero yung tao nagdodroga, wala napaparanoid Sa 99.9% ng nagdodroga, pag nasosobrahan na, akala nila may pumapatay sa kanila o may umahabol sa kanila o huhulihin sila o may maligno, ganun. Lahat ng kinakatakutan nila, takbo na sila ng takbo. Ganun talaga ang epekto nun. At sana, dali niya na po sa rehabilitation ng kaibigan ng tatay nyo. Si John Henry Lazo, good evening Sir Benji, Ma'am Dea. Tanong ko lang yung dream ko na 4 na beses na po kung sumusubok ikasal. Una daw po, hindi ako sumipot. Pangalawa, ganun pa rin yung nangyari. At pangatlo, pang-4. Yung pangatlo po at pang-4, parehas ko pong kilala. Maliban po dun sa una at ikalawa. Ano kayong ibig sabihin nun? Salamat. More power. Halos lahat po ng mga katrabaho ko po ay naaya ko silang makinig kada linggo. Halos karamihan po sa kanila ay nakikinig sa inyo sa kasindak-sindak. Salamat, John Henry. Pati po pakitopic po about daw sa ancient aliens. Sobrang interesting. Sana po marami kayong may topic pa po about sa alien. Okay, John, yung pinakasalan mo ba sa yung panaginip yung karelasyon, no? Ang kasal kasi ay simbolo ng bagong kabanata ng iyong buhay o yung waking life. Reflection din ito ng pagtingin mo sa pagkakaroon mo ng commitment. Hindi lang marahil patungkol sa relasyon o buhay pag-ibig, no? Kundi maging sa trabaho, yung pang-araw-araw na ginagawa mo. Si Joseph Pinpin Iturralde, good evening, kasendak-sendak. Ako ay listener sa Banaba, Cerca, Indang, Cavite. Tanong ko lang, nagtataka lang po ako dito sa larawang kinunan ko sa tabi po ng aming bahay. Wala pa pong nakatira doon at aayusin pa po yun, no? Noon po kasing Biyernes Santo, mahal na araw, ngayong taong pong ito ay nandun lang ako, nakatambay sa loob ng bahay. Naisipan ko pong kumuha ng mga bato at batuhin yung pader. Trip lang po. Tapos nung binato ko na yung pader, bigla pong lumitaw yung imaheng yun. Nagulat ako dahil nung una naman po ay wala ito. Sinubukan ko ulit itong batuhin at nadagdagan pa ng mata at ng bibig. Tapos, nung huling beses ko pong binato yun, nagkaroon po ng laslas sa pisngi niya. Pinakita ko po yun sa tiyahin ko. Sabi niya ay, dasto po iyon ng ulan sa bahay na yun. Imposible naman po, dahil yung ibang pader naman ay walang dasto at wala rin pong imahe na lumitaw. Ngayon ko lang po ito nakuna ng picture dahil new listener lang po ako at kapapakinig ko lang po dito sa programa nyo. Nakapagtaka lang dahil mukha pong demonyo yung imahe. Wala po itong halong Photoshop o kahit anong image editor na ginamit. Ako po ay humihiling na masagot po ninyo kung hindi po ngayong linggo at sana next week. Kapag nirotate mamaya chong sa pakita ko sa'yo clockwise yung direction. May pinapabati siya? Pinabati meron si Jaden, si Aaron, si Simon, si Lance, si Piolo, si Pep, si RB, si Gab, at yung tropa niya, yung Pinpin family at si Bea Ardina. Maraming salamat, God bless at more power sa kasindak-sindak. Sinisilip namin ngayon ang pinadala mong picture. Kahit hindi ko pa nakikita, ako ay nag-iisip na ito ay paridolya lamang. Kung ang sinasabi ng kanyang tiyain ay parang ano lang ito ito yung alikabok dala ng mga ulan-ulan sa pader. Paridolya nga ito. Yung dahil sa binato mo siya, tapos ang iniisip mo, wala namang nakatira, tapos ang iniisip mo pa sa lumang kaisipan na pag walang nakatira, mayroon na kagad maligno. Tapos, nung binato mo, biglang lumitaw yung imahe sa palagay mo, pero dumi lang talaga yun, napakaraming dumi.
Ang totoo, kung ang tingin mo rito ay demonyo dahil binaliktad, pwedeng ang tingin ng iba rito ay wala lang. Kasi ang tawag dyan, pareidolia. Nabubuo sa isip ang hugis batay sa kung ano yung orientasyon sa kasalukuyan. Wala yan, huwag kang mag-alala, wala yan. Pero huwag kang magbabato kahit na wala. Kasi ang problema mo, baka may ibang taong tamaan, nagot ka rin sa batas. Si Sayonaku, ayun yung name niya sa Facebook. Good evening, kasendak-sendak. Matagal na akong nakikinig sa inyo at ngayon lang po ako naglakas loob para sabihin yung aking panaginip. Marami pong naghahabol sa akin ng zombie. At nang nahabol na po ako ng zombie, kinagat ako. Doon na rin ako nagising. Palagi ko po itong napapanaginipan, more power. Pakibati na rin po pala si Esperidion Altar na nakikinig palagi sa kasendak-sendak. Lahat ng mga kapamilya ni Esperidion Altar family, salamat po sa inyong pakikinig. At syempre, binabati na rin natin si Sayonaku. Ito yung sagot niya dun sa panaginip na marahil masyado ka nang nagagalak kaya hindi mo na makontrol yung anumang dumarating sa'yo. Kung magano, sige ka lang ng sige. Kailangan mong mag-relax at huwag magpakapagod upang makaiwas sa stress. Si Julian Shane O. Chavez, good evening Sir Benji, Ma'am Dea. Buhat pa po nang marinig ko ang programa ninyo ay lagi po akong nag-aabang linggo-linggo. Napakaganda po ng inyong programa. Sana po ko kung pwedeng habaan niyo pa po yung oras. Nakakabitin kasi more power. Napapuwet naman kayo masyado pag hinabaan natin. Pero maraming salamat. Maraming salamat, Julian, sa pagsubaybay ninyo. Alam nyo, buksan nyo rin kasi yung Dreamscope hanapin nyo yung Dreamscope sa Facebook. Meron din kami ibang mga ginagawa doon na programa para makadagdag sa kaalaman ninyo. Sabi ni Jocelyn Nazarita, pwede bang matapik sa Sunday ang tungkol sa mga panaginip? Kasi lagi akong nananaginip ng baby na karga-karga ko. Biglang may maghihingalo. Ako, namatay na ng anak. Pero premature yun 2 months after po. Kasi nagkasakasya ng pneumonia. No? Nilibing siya, hindi ko pa siya nadadalaw. Pabanggit po sana. Thanks, lagi po ako nakikinig sa kasindak-sindak. Okay. Naawa kami sa baby mo pero nakikiramay kami, Jocelyn, ha? Jocelyn, na-associate nga lang ito marahil sa pagkakaroon mo nga ng sana yung magiging anak mo, no? At yun nga, nakikiramay po kami. Gayun pa man, yung pagkakarga mo sa panaginip, kaparehas ng siguro paghawak mo sa iyong nakaraan o isang bahagi ng iyong waking life kung saan nakadepende ka pa dun sa mga tao sa iyong paligid at iyon yung panahon na kailangan mo ng karaman. Siguro, hindi ka pa talaga totally nakaka-move forward talaga. Sabi ni Francis Marasigan Villaranda, avid pala ko at lagi ako nakikinig. Pwede bang itapak ninyo si Mick Taylor? Yung Wolf Creek, ano nangyari sa kanya? Si Mick Taylor. Ha? Sige, tingnan nga natin kung anong mahahanap natin kwento rito. Minamarkahan ko ito, Francis, ha? Si Sam Lu, good evening, kasendak-sendak. Ask ko lang anong ibig sabihin ng panaginip ko na nagkakagulo sa paligid at nakikita ko sa langit na nagbabagsakan po ang mga bituin at tala galing sa langit papuntang lupa. Kaya nagtakbuhan kami at nag-iiyak. Sana'y matulungan niyo po ako. Maraming salamat. Linggo-linggo po kami nakikinig sa inyo ng aming banda. Sabay-sabay kami nakikinig, more power, sabi ni Sam Lu. Sam, marahil dumidepende ka lang sa agos ng buhay. Imbis na magdesisyon ka, no? Hinahayaan mo na lang na mangyari ang susunod na kabanata. Sabi ni JB Magari, pakita nga po yung Suicide Mouse ng 1930. Yung video kasi may umungol tapos nagsisigaw ang mukha Mickey Mouse. Nilagyan ko ito ng marka. Baka pwedeng sa susunod bawasan muna natin ang pagsagot sa panaginip at lahat ng mga topic na gusto nila pag-usper, marami magagalit sa atin. Nagwa-backlog na tayo sa dami ng panaginip. Pipilitin lang natin pagsabay-sabayin kung kaya, ha? Si Crizel Borromeo, good evening, kasendak-sendak. Si Crizel po ito ng Marilao, Bulacan. Gusto ko lang sana itanong yung panaginip ko na may malaking bato gumugulong papunta sa akin. Nakakaiwas naman po ako. Bata pa po ako na panaginipan ko yun. Pero ngayon, may sarili na akong pamilya. Iba naman po yung napapanaginipan ko. Para pong nasa kalamidad ako sa isang panaginip. Imbes na tubig, yung mga maliliit po na bato, yung akala mo dagat na nagkalat sa kalsada papunta sa aming gawi.
Buti po, may mga kasama ako, yung aking dalawang kapatid at ang aking namayapang ina na siyang sinusundan namin. Dahil siya po yung nakakaalam kung paano kami makakaiwas sa papalapit na akala mong dagat ng mga maliliit na bato ng imbis na tubig. Kaso, doon naman po sa napunta naming tubig na galing sa ilog ay mukhang palaki rin ng palaki yung mga bato. Takot na takot po ako. Tapos nagising na po ako. Listener niyo po ako at sana'y magkaroon na po kayo ng programa sa TV. Salamat. Okay, yung bato Crisel, sumisimbolo yan sa integridad at kalakasan, no? Posible rin na may kinalaman ito sa paghawak mo sa isang relasyon na nagkakaroon ng pagbabago at marahil hindi ka pag-aanong satisfied o stable para sa pagbabagong ito. Ubus na naman ang oras natin. Kailangan naman natin magpaalam muna ngayon. Pasensya na kayo. Pero sa susunod, dadamihan pa namin lalo ang pagsagot sa mga binibigay ninyo sa amin at binabahagi. Panaginip at kababalaghan at yung mga picture po na pinadala sa amin, yung may pahintulot, pwede namin ilagay sa Facebook page mamaya para masilip din nila. Salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Thank you kay Ana Manansala, Harold at Heidi at Jadon Bangit. Sa bandang Pritora at kay Ferdy Gomez, kay Paring Budyo at kay Maring Merdan sa Mulawin, si Jaime Mendoza, namimiss ka na namin, si Mark Christian Madali, tsaka si Michael Santos, Long Canaya, si Cesar, at saka yung kanyang pamilya, lagi nakikinig sa atin yan, at maraming salamat din sa lahat ng mga kasama ko rito, Edson Santilisis, Jessica David, si Aaron Tolentino, Georgian Miliana, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng aming programa. Ko si Benji Felipe, nagpapasalamat sa lagi niyong pagsubaybay dito sa programang Kasindak-Sindak sa FM Radio. Hanggang sa susunod na linggong muli, magsama-sama tayo at magkakarigan ng mga bagong kalaman upang lalong umasenso at umunlad ang ating kaisipan. Para kay Jesse Roberto ang awiting ito na aming nilikha dahil siya po ay namatay sa panahon ganito. Pagkatatag at naging huwanang lingkod na matapat ang kanyang tsinelas kasamang sumugat sa taong mayaman maging sa mahirap sa mahabang lakad tiwalang
batuhang isang mala. Nakalawakan ng kumakarga, umiinog dumuduyan na kay gara. Ang sariwang simoy ng hangin, nahatid ng Panginoon, ginhawang kay sarap na sabihin, biyayang kay lusog sa atin. Nakikilang patay sa ganda, na ang gulong may halong panganib, sumisingaw-sing ng ulan, nagangalit na ang bulkan, nagpupuyo sa buhawin. Lahat ng buhay masasuwi kung di kikilos at babawi. Kung di kikilos at babawi. Rot ng araw kay lambing ng sinag, mabangis na ngayon ang alak, at dito na nababanaan, diyan nasimula na ang wakas. Mga sanggol pang